tunay na pagkatao ni Rene Baterbonia at bakit sikat na sikat siya sa Mindanao. Maraming pangarap ang gustong matupad ni Rene para sa kanyang karera at pamilya. Ngunit maaga itong kinuha sa kanya dahil sa kanyang biglaang pagpanaw. Kilalanin natin kung bakit siya tinawag na The Pride of Agusan del Sur at kung ano ang mga nais niyang gawin sa hinaharap kung nabigyan ng pagkakataon. Si Rene Clert Baterbonia, ipinanganak noong May 8, 2007, ay isang 19-year-old 6-foot forward mula sa Barangay San Nicolas sa munisipalidad ng Talacogon, Agusan del Sur. Nag-aral siya sa Talacogon National High School at Ateneo de Davao. Lumaki si Rene sa isang malaking pamilya na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Siya ang pangalawa sa pinakamatanda sa 7 anak. Ang kanyang mga magulang ay nagtitinda naman ng isda sa public market para mabuhay. Kasama niya sa bahay ang mga magulang, isang nakatatandang kapatid na lalaki, 3 nakababatang kapatid na lalaki, at 2 nakababatang kapatid na babae. Hindi sa basketball nagsimula ang lahat ng pangarap ni Rene dahil noong bata pa siya, naglaro muna siya ng soccer. Ngunit sa kanyang paglaki, natuklasan niya ang pagiging natural player niya sa basketball court. Sa edad na 15, itinuon niya ang kanyang pansin sa basketball. Nang dumating sa kanya ang oportunidad na mag-basketball, walang pagdadalawang isip na sinunggaban niya ito at pinagbutihan ang paglalaro para maiahon sa hirap ang pamilya. Sa maraming taga-suporta, siya ang kanilang idol na si Rene Baterbonia, ang sumisikat na basketball star mula sa Mindanao. Pero sa kanyang pamilya at mga kaibigan, siya ay simpleng si Bobet. Bagamat matutunton ang kanyang pinagmulan sa Agusan del Sur, ang batang atleta ay mas naiugnay sa Davao City na kanyang kinatawan sa iba't ibang mga kompetisyon sa basketball sa buong karera niya. Ginawa niyang pagsikapan ang naabot ngayon dahil siya ang katulong ng mga magulang at naging breadwinner ng pamilya. Ayon sa kanyang coach na si Jess Evangelio, siya rin ata ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Kaya rin naman malaki ang pangarap niya na umangat sa sport na basketball ay dahil sa pagmamahal nito sa pamilya. Dagdag pa sa kwento ni Coach Jess, after ng practice nila, tumawid kami ng Ateneo, pinakain ko siya. After nagpunta kami ng 7-Eleven, nag-grocery kami. Tapos paghiwalay namin, sinabihan niya ako na, Coach, hindi muna ako babalik for 5 years sa Davao kasi gusto ko yayaman ako dito para maahon ko yung family ko sa kahirapan. Ayon naman sa post ng DepEd Davao Region noong May 24, 2026, regular niyang ibinabahagi ang malaking bahagi ng kanyang kinikita sa kanyang pamilya, kabilang ang mga allowance at incentives mula sa mga tournament. Sa isang punto, sinabi niyang ibinigay niya ang hanggang 80% ng kanyang kinita sa pamamagitan ng basketball upang makatulong sa pagsuporta sa kanyang mga magulang at 6 na kapatid. Maaga siyang namukod-tangi bilang isang mahigpit na katunggali. Pinamunuan ni Rene ang kanyang local high school team at naging pride ng Talacogon National High School. Naging maugong ang kanyang pangalan matapos manalo sa Davao City PRISA o Private Schools Athletic Association Championship at nang dalhin niya ang Davao Region sa kampyonato noong 2025 palarong pambansa kung saan itinanghal din siyang MVP at bahagi ng Mythical 5. Kuminang din ang kanyang talento sa ibang bansa nang magkampiyon ang Team Philippines sa 14th ASEAN School Games sa Brunei noong November 2025. Bukod pa sa kanyang naging dominasyon sa NBTC o National Basketball Training Center National Finals. Sa kanyang huling laban sa 2026 palarong pambansa, pinatunayan niya ang kanyang liderato matapos ihatid ang Davra sa isang silver medal finish. Kwento pa ni Coach Jess, si Rene parang hometown hero na talaga siya ng Mindanao. Every game, binibigay lahat and sobrang humble na tao. On and off the court, wala kang masabi, sobrang bait. Ang pagsikat naman niya sa social media ay nagsimula noong magkamit siya ng MVP honors at gintong medalya sa 2025 palarong pambansa kasama ang Davra Eagles. Dito ay nagkaroon ng maraming following si Rene sa SOCMED at maraming tao ang napansin ang kanyang talento sa basketball at nagsabing malayo ang kanyang mararating. Ang kanyang pambihirang talento at karakter ay nagkamit sa kanya ng collegiate scholarship mula sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP.
Lumipat siya sa campus ng Katipunan ilang araw bago ang kanyang pagpanaw para magsimula ng pagsasanay na naglalayong gamitin ang kanyang karera sa basketball para bumuo ng mas magandang buhay at magtatag ng negosyo para sa kanyang masisipag na magulang. Bago naman mangyari ang lahat ng ito, ang ginto sa mga medalyang kanyang nakuha ay nangangahulugan ng higit pa para sa batang si Rene. Sa kasamaang palad, hindi dumating ang hinaharap na yon para sa atleta. Ang pinakamalapit na nakita ng mga taga-suporta na makamit niya ang pangarap ay nang mapanood siya sa pagbubukas ng Blue Eagles sa Phil Oil Eco Oil Preseason Cup noong June 6. Hindi para maglaro, kundi masilayan at pag-aralan ang paglalaro ng iba pang kasamahan sa Ateneo na nakaupo sa bench tulad na rin ng rekomendasyon ng coaching staff. Pangarap niya noon pa man na makapasok sa Ateneo de Manila University sa Katipunan, Quezon City. Sa pag-alala ni Coach Jess sa pag-uusap nila noong nasa Brunei sila para sa 14th ASEAN School Games noong isang taon, nakita niya ang kasiyahan sa mukha ni Rene nang samahan niya ito sa Ateneo noong June 4 bago ang kanyang unang practice kasama ang Blue Eagles. Napansin din daw niya ang pagkasabik nito na makapunta ng Maynila. Naaalala rin ni Coach Jess ang sinabi nito na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na magdadunk daw ito at nagawa nga niya. Sinabi rin ni Coach na mabilis na nag-stand out si Rene habang training at dito ay hinangaan siya ng mga coach at teammates sa kanyang athleticism at malalakas na dunks. Pag-alala pa ni Coach Jess, noong unang araw ng practice, ipinakita ni Rene sa lahat na kaya niyang islam ang bola ng husto. Miss na nito ang kaibigan at itinuring na kapatid. Hindi rin maipaliwanag ng mga salita ang sakit at pighati na nararamdaman niya dahil ang ugali at pagiging positibo ay ang kanyang sikretong sandata, hindi lang sa basketball, kundi sa buhay. Naging inspirasyon siya ng lahat ng tao sa paligid niya dahil sa kanyang ngiti, work ethic, at sa kanyang paniniwala sa mga pangarap niya. Nagpasalamat din siya sa mga alaala na naibahagi niya sa lahat at nangakong hinding-hindi malilimutan si Rene. Nakakalungkot dahil hindi na napanood pa si Rene na abutin ang kanyang mga pangarap tulad ng nabanggit niya noon. June 8, 2026 kasi, isang buwan matapos siyang mag-19, ay nabalita ang isang trahedya na ikinagulat ng maraming tao, hindi lang ng sports community. Sinabi ni Aurora Police Provincial Office Acting Provincial Director Colonel Percival Pineda ng initial findings nila sa pagpanaw ni Rene habang nasa team building ay lumilitaw na isang aksidente at ang mga investigador ay walang nakitang ebidensya ng foul play. Asphyxia by drowning ang naging resulta ng investigasyon kung saan siya at ang kasamang si Divine Adili ay kinapos ng hininga habang nakikipagsapalaran sa lakas ng undercurrent sa dagat ng Dipakulaw, Aurora matapos na hindi inaasahang tangayin ng malakas na agos. 4 silang magkakasama at ang 2 ay naisalba, samantalang silang 2 ni Divine ay mas nahila pa ilalim ng dagat. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.